Kamusta Aquarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano yung nangyayaring sitwasyon ngayon na connected sa future. Unahin muna nating alamin itong kung ano yung dapat mong isipin o kaya gawin. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Feminine energy ito guys na posibleng person mo ito or ikaw. Pinapaunawa ng card na ito na guided ka sa mga decisions mo at saka kailangan ng healing. Para mas lalo mong ma-visualize or makita ng malinaw yung tinatahak mong direksyon. Kailangan ng pag-aalaga sa sarili para maharap mo din yung personal mong challenges or struggle sa buhay. Importante yung self-love at saka compassion, yung pakikisimpatya sa kapwa. Gamit naman ng tarot cards, alamin pa natin yung ibang detalye. Queen of Pentacles, the Hangman, at Queen of Wands. Diba sinabi ko na nga sa unang card na feminine energy ito? Ito na nga. Pwedeng person mo ito or family member na parehong concern sa iyo. Kailangan ng patience at saka yung mga bawat sinasabi mo kailangan nakaplano. Bibigyan mo na aksyon yung oportunidad na dumarating. Para masasabing nakikinig ka or interesado ka dun sa opportunities na dumarating. Lalo na sa career o negosyo, merong pag-unlad. Yung mga dumarating na oportunidad at saka idea ang magpapabago sa sitwasyon mo sa career o negosyo. At kung naghahanap ka ng trabaho, very soon magkakaroon ka. Merong person na tutulong sa iyo para makapasok ka sa trabaho. Para sa ilan na single, huwag mong biglain yung person na gusto mo siya. Kailangan kilalanin mo, maging kaibigan mo. Yung mga kaibigan niya kasi merong tutulong sa iyo para mapalapit dun sa person. Sa mga nasa relationship, nag-e-effort ka na para magkasundo kayo ng person mo. Kasi dahil sa pagkakaiba niyong dalawa, may mga napagtatalunan kayo na nauuwi sa away or hindi na talaga nagkakasundo or hindi na nagpapansinan. Merong family member na tutulong sa inyo ng person mo na para matapos yung hidwaan nyo or maging payapa yung relationship nyo. Itong King of Swords ang nagsasabi na may mga sitwasyon sa buhay mo na nahihirapan kang harapin. Pinapaalala ng card na ito na napaka-importante ng communication para nalalaman mo kung anong solusyon ang dapat magkaroon sa sitwasyon na kinakaharap? Kasi ang ilan sa inyo, yung mga hardship na nangyayari sa buhay mo, clueless ka kung bakit ito yung nangyayari. Kaya kailangan mo talagang harapin kung ano man yung mga pinagdaraanan mo. Ito yung isa sa paraan para mas mag-grow yung kaalaman mo at ikaw as a person.
At para sa ilan na nasa relationship, kahit gano'n man kayo ka-busy ng person mo, ito yung magandang panahon na magkaroon ng time together. Mag-share kung ano yung na-experience, kung ano yung nangyari sa buong araw. At saka, kailangan din na mas mapalapit ka sa person mo nang mas lalo mo siyang makilala at malaman mo kung ano yung dapat ayusin sa relationship. Siyempre, hindi naman pwedeng iasa lang sa tumutulong, kailangan din ng pag-aksyon mula sa inyo. The Empress, Six of Cups, at the Lovers. Itong card na ito ang nagsasabi, pwedeng ikaw ito or yung person na tumutulong sa'yo, na hanggat nandyan siya, yung love ang mananatili at saka kapayapaan. May person na protective para sa family na kahit na merong lamat, inaayos. At merong paninindigan sa desisyon kaya nananatili yung kapayapaan. May mga problema na nasusolusyonan dahil sa'yo or dun sa person na pumapagitna. Sa financial, very positive itong mga cards kasi merong balanse sa investment at saka sa mga nagagastos mo. Ang ilan sa inyo magkakaroon ng pamana or makukuha mo na yung share mo. At saka, kapag maganda na yung daloy ng karir mo, negosyo or financial, pangalagaan mo ito. Para kapag dumating yung pangangailangan mo, meron kang magagamit. Ipinapahiwatig din ng mga cards na yung problema mo sa financial ay temporary lang. Para sa ilang single, darating yung person na magbibigay or mag-aalay sa'yo ng true love. Nakadalawang cards ka na. Pero habang ito yung nangyayari, may posibilidad na magkita kayo ng past person mo or makita mo yung profile niya, yung mga biglaan na sitwasyon patungkol sa past person mo. Sinusubukan ka ng universe kung magbabalik ka ba sa nakaraan or yung nangyayari ngayon ang papahalagahan mo. Alalahanin mo yung rason kung bakit siya naging ex at yun yung kasagutan. Two of Cups. Ayan o, nakatatlong cards ka na true love talaga yung darating sa buhay mo. Kasi ito yung deserve mo pagkatapos ng mga heartbreak na napagdaanan mo. At saka sign din itong card na ito na pagtupad mo sa mga bagay na gusto mo. Sa career, sa negosyo, o kaya sa love life. Magkakaroon ka na ng isang desisyon or final decision. Sa mga nasa relationship naman, ang ilan sa inyo, nagkakaroon man kayo ng problem ng person mo sa relasyon dahil sa maalalahanin ka, mapagmahal. Ito yung tumatatak sa isip at puso ng person mo. Nakadalawang cards na para sa soulmate na ang ibig sabihin, nakilala mo na or kasama mo na yung soulmate mo. Ito yung rune na weird. Ibig sabihin nito ay merong fair at saka pabor na kapalaran na darating sa buhay mo. Kaya kung mabuti yung nagawa mo sa kapwa mo, yun din yung magandang balik sa iyo. Karma kasi ito guys kung maganda nagawa mo or mali, kailangan harapin. Manas in reverse. Pinag-iingat ka ng bato na ito na kahit na maganda yung pakitungo mo sa kapwa mo, hindi pa rin maganda yung nasasabi or naibabalik.
Kung ikaw yung may pagkakamali, aminin mo ito para maayos yung problems. Itong Ingus naman, moving on ito guys, na meron kang bagong sisimulan. Pero kahit gaano man kabisi yung buhay mo, deserve mo rin na magpahinga. Kasi merong progress yung buhay mo, magpapatuloy ito sa mga susunod na araw o susunod na buwan. At saka kahit na nakilala mo na yung soulmate mo, hindi naman ibig sabihin perfect na yung relationship nyo. Meron pa rin na konting tampuhan o kaya debate, pero hindi naman mauuwi sa hiwalayan. Marami pa kayong paplanuhin ng person mo, kasal man kayo or hindi. Affirm, everything happens for a reason. Don't think too much. Trust the process. Everything will be okay very, very soon. Type yes if you believe. At saka para sa ilan na nasa relationship, may posibilidad na ang ilan sa inyo ay magkaroon ng baby. Ang ilan naman ay magpaplano na magpakasal. King of Wands, Ace of Cups, at Five of Swords. Ito naman ang nagsasabi ng mga cards na magdedesisyon ka para sa sarili mo or para sa ikakapayapa ng lahat. Magiging fair ka sa mga decisions mo kasi gusto mong protektahan lahat, tama man yung person or mali. Dito ka makakaani ng respeto at saka yung problema na pagdaraanan mo ay hindi pang matagalan, nakatatlong cards ka na. Haharapin mo yung situation ng mature at saka may kaalaman. Ang ilan sa kalusugan, healthy yung pangangatawan mo at saka nakaka-recover ka rin kung meron ka mang sakit. Ang iba naman may mga iniinom ka pang gamot pero nakakabuti ito sa iyo. Iwasan yung mag-isip ng negatibo kasi napaka-blessed mo dahil sa healthy yung kalusugan mo. Na kahit nagkakaroon ka man ng sakit, nakakayanan ng katawan mo na labanan. Para sa ilang single, nagiging masaya ka kapag kasama mo yung potential person. Nakatatlong cards na nahanap na yung the one. Pero ang ilan sa inyo mag-ingat sa potential person na nakikitaan mo na ng red flag. Huwag mong isugal yung sarili mong happiness. Marami pang darating na mas deserve. Ang ilan na nasa relationship kaya nagpapatuloy yung relasyon nyo ng person mo kasi nakadalawang cards ka na merong person na tumutulong na para maayos ang relationship nyo. Itong Knight of Wands in reverse ang nagsasabi sa iyo na huwag mong hadlangan yung pag-unlad mo o yung mga natututunan. At paalala ito ng card na ito na anuman yung delay or trials na dumarating sa buhay mo, huwag mong hayaan na ito yung maging dahilan para hindi na magtiwala sa sarili. Nagkakaroon ng delay pero hindi naman ibig sabihin hindi na mangyayari or matutupad. Kailangan ng patience at magpatuloy sa plano na para ma-achieve yung dreams mo. At para sa ilan na nasa relationship, magkakaroon kayo ng pagtatalo ng person mo dahil sa panlilinlang or betrayal, pero mareresolbahan nyo pa rin ito. Ito yung time na sinusubok ng panahon ang relasyon nyo.
Taurus, Pisces, Sagittarius, Aries, at Gemini. Wala naman sinabi sa cards na maghihiwalay na kayo. Pero marami kang matutuklasan sa person mo na kailangan yung ayusin at saka harapin. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo o letra ng pangalan mo. L, O, J, N, S, U, T.